Good morning, everyone. Wherever you are, join with me in our online preaching. And still, we do a series about the book of Matthew, and we are now in Matthew chapter 15, verse 29 to 39. No, at least pinag-aaralan natin yung buhay at ministry ng ating Panginoon. At marami tayong mga mahatunan na ang Diyos po natin ay buhay at kumikilos. Hindi lamang noon, kahit sa ating panahon ngayon. Kaya nais ko pong basahin ang salita ng Diyos. Makikita natin sa Matthew 15:29 to 39. Sa Word of God. Jesus returned to the Sea of Galilee and climbed a hill and sat down. A vast crowd brought to him people who were lame, blind, crippled, those who could not speak, and many others. They led them before Jesus, and he healed them all. The crowd was amazed. Those who had not been able to speak were talking. The crippled were made well. The lame were walking, and the blind could see again. And they praised the God of Israel. Sipin mo yun. Sila ay nagpuri sa Diyos ng Israel sapagkat itong mga lugar na ito ng mga Hintil o kagaya natin Gentile ay ang Diyos nila ng mga Diyos-Diyosan ay hindi nakahagawa ng himala. Kaya sila ay nagpupuri sa Diyos ng Israel sapagkat ang kanilang Diyos ay yun pang pinaglilingkuran nila, mga kapatid. What I mean is, yun pang inaalalayan nila ng mga pagkain. Hindi kagaya nito, okay, ang Diyos po natin ay nagpapagaling. Sa verse 20 na, sabi po dito ng Word of God, Then Jesus called the disciples and told them, I feel sorry for these people. They have been here with me for 3 days. Sipin mo, 3 araw na sumusunod ang mga tao sa ating Panginoon. Okay? And they have nothing left to eat. I don't want to send them away hungry or they will faint along the way. Kaya ang Panginoon po ay mahabagin siya. Isipin mo, 3 araw na sumusunod ang mga tao sa Panginoon. At siyempre, yung mga baon nila ay naubos na rin, no? Parang camping. The disciples replied, Where would we get enough food here in the wilderness for such a crowd? Jesus asked, How much bread do you have? They replied, 7 loaves and a few small fish. Sipin mo, dati nagpakain siya ng 5,000 ay, okay, ilang tinapay din yun at ilang isda pero napakain yung 5,000. So Jesus told all the people to sit down on the ground. Then he took the 7 loaves and the fish, thanked God for them and broke them into pieces. He gave them to the disciples who distributed the food to the crowd. They all ate as much as they wanted. Kumbaga, eat all you can, ha? Afterwards, the disciples picked up 7 large baskets of leftover foods. There were 4,000 men who were fed that day, in addition to all the women and children. Then Jesus sent the people home, and he got into a boat and crossed over to the region of Magadan. Blessed be to God for the reading of His Word. Ang ating talakayin ngayon yung continuous ministry ng ating Panginoon Kristo, mga kapatid. Actually, sa mga nakaraan po ay ang Diyos po ay patuloy na gumagawa ng himala. Diba? Meron nga itong babae na Canaanite ay pinagaling siya, yung anak niya na demon possessed ay napagaling. Ito po ay, ang Panginoon po ay naglakbay siya doon sa tinatawag na Tyre and Sidon. Ito raw po ay sentro ng mga Gentile people. Doon po ang Panginoon Kristo ay nagpakain po siya. Dati, sa mga Jewish people yun, nakafocus doon sa kanila. Ngayon naman po ay nagpakain sa doon sa mga taong nagutom sa Tyre and Sidon. Now, una mga kapatid, ano makita natin ito kung paano nagminister ang Panginoon? Una, how they were to minister to the lost or to the people by making Himself available to the people. Ang Panginoon po ay nagminister siya, hindi lamang po siya na kontento doon sa lugar. Okay? Sa Galilee, sa lugar na yon. Bako siya po ay naglakbay at nagpunta sa doon sa tinatawag na Tyre and Sidon, mga kapatid. Kaya nga po, ito yung tinatawag na Gentile territory. No, nandoon po siya, ayon sa mga Bible scholars, for 6 months. No? Kaya ang ibig sabihin, mga kapatid, Jesus make Himself available to the people. Ang sabi ng Word of God ay, kung ating mabasa dito, Jesus returned to the Sea of Galilee and climbed a hill and sat down.
A vast crowd brought to him people who were lame, blind, crippled, and those who could not speak, and many brought to him people who were lame, blind, others. Many others. Now, mga kapatid, siya'y umupo. Binigyan niya ng pansin itong mga taong nangailangan at yung mga taong dinadala sa kanya. Okay? Si Jesus Christ po, he make himself available, no? Sa mga tao. Especially may mga pangailangan. Lalo po ngayon mga kapatid, di naman uso gaano mga doktor noon, di ba? Mostly yung mga herbal lang. At napakahirap maghanap kung saan ka magpagamot noon. Isipin mo kaya ang Panginoong Jesucristo mga kapatid ay dinadayo ng mga tao. Noong nakita nila kung saan pupunta pa, sumunod din sila. No? Isipin mo yon. Kaya nabalitaan nila ang Panginoon ay nagpagaling doon sa mga nakaraan ay kumbaga madaling kumalat ang mga balita. Simple lalo ng mga taong may mga karamdaman, di ba? Sa atin ay kung saan yung mga espesyalista na doktor ay pupunta tayo sapagkat nais ating gumaling sa ating mga karamdaman. Isipin mo yung mga taong ito, talagang dumayo sila. Isipin mo for 3 days sila na sumama sa Panginoon. At ang sabi ng Word of God ay pinagaling sila ng Panginoon anumang klaseng sakit na nagpapahirap sa kanila maging, sabi nga, maging physical, spiritual. Alam po natin mga kapatid, na ang Panginoon po natin ay nagpapagaling. Amen. Kaya niyang pagalingin lahat ng klase ng sakit. Kaya niyang lupigin ang gawa ng dyablo. At sa ating panahon ngayon mga kapatid, amen. Ano mang klaseng sakit man tayo na umaatake sa atin, yes, ang Diyos po natin ay nagpapagaling. Ako rin po ay nagkakasakit at salamat sa Diyos, ang Diyos po ay nagpapagaling. Naranasan ko rin po na for how many weeks, dati sa Pilipinas, hindi ako makalakad. No? Ako po ay binubuhat na lamang dadalhin sa ospital. Ako po ay nangyari yon na November 2011. Okay, sabi ko, December ay nakaplano na akong pumunta dito ng Canada. Pero wala pa yung papel ko. Ipapasa ko pa lang. Alam niyo po ba mga kapatid, na prior din, ako'y gumaling at kung ako'y gumaling, yung papel ko na inihanda ko para ipasa, ipinasa ko agad doon sa immigration sa Pilipinas. At na-aproban, tamang-tama nga po, nung December 26, ako'y dumating dito sa Canada. December 26, 2011, ako po'y dumating dito sa Canada. No? Nung dumating naman po ako, hindi ko alam na bawal po pala yung kumain ng yung baka, yung tinatawag na red meat. Ay tama-tama nung dumating ako po ay kasalan ng isang member, no? Sa church. Ay alam mo naman dito, pag sobrang pagkain ay, di ba, dinala kain dalhin pa uwi. Dinala ko yung, kasi bago lamang ako, dinala ko yung napakalaking lagayan sa coil. Punong-puno yun ng mga pagkain. Araw-araw, puro baka. Kaya hindi naman ako makalakad. Sabi ko, Panginoon, tulungan mo ako. Pumunta ako dito sa Canada para tumulong sa kamanggagawa kong lingkod mo. Ayun na po, hindi ako makalakad. Pero thank God again for other miracles, no? Kaya sabi ng iba, pumunta ba dito para mag-ministry? Tapos may sakit naman, di ba? Parang ganun, Panginoon, sabi ko, nakakahiya na ito. Pero ang Diyos po natin ay hindi nagpapabaya, mga kapatid. Ang Diyos po natin ay makapangyarihan. Kagaya po dito, lahat ng mga taong dinala kay Jesus, sila po ay nakatanggap ng kagalingan, mga kapatid. Ang Panginoon po natin, alahanin natin, na hindi po lamang siya concerned sa ating tinatawag na salvation. Concerned din po siya sa ating physical. Kasi nga, kagaya siya sabi ko lagi, 3 bagay ang lagi nating ipinag-pray. Una, yung ating faith. No, na anuman po ang mangyari, huwag na huwag. Yes, mawala ang ating pananampalataya, faith, tapos yung ating health. Kasi kung mawala yung ating health, di ba? Wala na, paano tayo makapag-ministry? Ang hirap, no? Kaya kailan lamang ay sunod-sunod yung mga kaklase kong namatay. Kaklase ko sa Bible School. Nang isang araw, yung isang classmate ko rin sa Bible School namatay uli, no? Na siya po yung chairwoman dun sa SFID Education sa Valenzuela, no? Nilagay niyang mayor doon, mga Gatchalian. So, dating isa naman ay namatay sa kidney failure. Isa naman namatay sa tinatawag na COVID. No? So, sunod sila mga klase kayo namin ay salamat sa Diyos. Sabi mo sa kaibigan kong pastor na doon sa US. Alam mo yung kaibigan kong pastor, pumunta dito sa Canada.
may nakakabit sa kanyang katawan yun. No? Kahit saan siya pumunta, may nakakabit. Sabi ko, Pastor, salamat sa Diyos. Iningatan pa rin tayo ng Panginoon. Buhay pa rin tayo. Ang Diyos ay nagpapagaling at nagpapalakas sa atin. Amen. Kaya po mga kapatid, ang sabi ng Word of God, nung sila po'y napagaling, alam niyo yung sabi ng Word of God dito? No? The crowd was amazed. Those who had not been able to speak were talking. The crippled were made well. The lame were walking. And the blind could see again. And they praised the God of Israel. Bakit ganon? They praised the God of Israel. Sapagkat ang Diyos-Diyosan ng mga hintil na ito, sa halip na sila yung pagalingin, sila pa nga nag-aalay kung ano mga inaalay nila para sila yung magpagaling. Pero hindi po sila naggumagaling. Pero ang Panginoon pong ito, they praised the God of Israel. Kinikiala nila ang ating Panginoon Kristo. Na siya'y makapangyarihan, siya'y Misaya, na hindi lamang siya tagapagligtas, kundi siya po'y nagpapagaling ng lahat ng uri ng kasalanan. That's why they proclaim Jesus as the Messiah. Pero kakaiba po doon sa tinatawag ng mga, sa lugar ng mga Jewish people, alam mo, yung ang Panginoon po ay gumawa ng himala doon. Sa halip na yung mga tao doon ay magpasalamat sa Diyos, alam mo yung ginagawa ng mga religious leaders na yun, pinersecute ang Panginoon. Naiinggit sila sa ginagawa ng Panginoon sapagkat hindi nila kayang gawin. Iniisip nila na baka maubusan sila ng miyembro. No? Sa halip na matuwa, mga kapatid, nainggit sila. Di ba? May mga taong ganon. Na sa halip ng isang organisasyon ay lumalago, may mga taong nainggit. Ang ating Panginoon Kristo po. Sa halip na matuwa sila dahil maraming mga taong nahihirapan, maraming mga taong naliwanagan ang salita ng Diyos, naiinggit pa itong mga religious leaders na ito. Pinipersecute pa ang ating Panginoon. Kini-question niya ang pagiging Messiah niya. Amen? Pero salamat sa Diyos. Dahil ang ating Panginoon Kristo po, He make Himself available to the needs of the people. Amen. Kagaya nung linggo, ating diakono kapatid, ay mayroon silang pinag-pray, no? I think mga 10 o'clock na natapos. No? Sabi niya, salamat. Nandito tayo para tugunan ang pangailangan ng mga tao. Totoo nga po mga kapatid. Isipin mo yun. Mga kapatid natin yung mula umaga hanggang siyempre, di ba? Hapon pagod. Pero for the needs of the people, ay nandoon para tugunan at tulungan yung mga taong ito na nahihirapan. Yes. Ang ating Panginoon Kristo mga kapatid, kahit gaano siya kapagod, binibigay niya ng time yung mga tao. Kaya una makita natin dito, on how to minister to the people like what the Lord Jesus Christ did upang ipakita sa kanyang mga disciples. Una, by making Himself available to the people. Pangalawa po na makita natin dito, by having compassion to the needs of the people. Kaya sabi dito sa verse 32 to 36, Then Jesus called His disciples and told them, I feel sorry for these people. They have been here with me for 3 days and they have nothing left to eat. I don't want to send them away hungry for they will faint along the way. Ang Panginoon po ay hindi lamang siya nagpapagaling ng physical, kundi gusto niya rin mabusog yung mga tao physically. Okay? Kaya nga po ay nagkaroon siya ng pasalin. Alam niyo yung mga response ng mga disciples? The disciples replied, Where would we get enough food here in the wilderness for such a hug crowd? Sa tayo naman makakabili ng pagkain? Sa tayo kukuha ng pagkain sa wilderness nito? At kung sakaling mayroon man, maaaring kukulangin, isipin mo ba naman yung 4,000 men? Beside pa doon sa mga bata at yung mga babae, kadalasan, di ba? Kadalasan makikita natin kahit sa simbahan, kukunti lang ang mga kalakihan. Ay di doble pa yung mga kababayan. Di ba? Siyempre, kadalasan yung mga nagkatrabaho nun, mga kalakihan. Pero, sipin mo, 4,000 men. Ay bukod pa doon, siyempre, walang magawa, no? Akay-akay nila yung mga anak nila. Di ba? Kaya po mga kapatid, pero yung response sa mga disciples, sabay, saan naman tayo makakuha ng pagkain o ipakain sa mga taong ito? Kung makita mo yung response sa mga disciples na talagang wala silang kahabagan doon sa mga tao. Hindi nila nakikita yung pangailangan ng mga tao. No? Kumbaga, wala silang concern. Kung makita natin dito mga kapatid. Di ba? Kaya pinapakita ng Panginoon ang kahalagahan ng mga taong ito. Tinuturuan ng Panginoon yung mga taong ito, yung mga disciples na magkaroon ng pasanin kasi mahirap nga po mga kapatid, mag-ministry tayo sa mga tao na wala tayong pasanin. Kumbaga, for the sake na trabaho lang, makita na okay, nandoon tayo sa church.
Pero yung malasakit ay wala doon. Ang isip nila ay, mga ano lang naman yan, mga mahirap lang, pabayaan na lang yan. Pero po ang Panginoon, mga kapatid, makita mo yung Panginoon po ay naisip ng Panginoon na huwag naman natin ang pauwiin na gutom. Baka sila ay mahimatay sa daan. Sino makatulong sa kanila? Gumaling na sila. Dahil nalipasan sila ng gutom, di na sila makarating sa kanilang paroonan. Di po ba? Kaya ang Panginoon po, mga kapatid, makita natin dito. Yes, nasa sinumang sumusunod sa Kanya, makakatanggap ng himala. Pag na-encounter natin ang Panginoon, mga kapatid, makita natin yung provision of pag inuna natin ang Panginoon. Hindi Kanya pabayaan, mga kapatid. Kaya po, mga kapatid, no, although yung mga disciples na yon, sila ay they're not willing para tulungan itong mga taong ito. Okay? Itong mga disciples ito, mayroon silang itatawag na objection or excuses. Sapagkat sabi niya, ilang ang lugar na ito, wala tayong mabilhan. Kumbaga, kung mayroon man, limitado yung supply. At ang mga tao ay napakarami. Di ba? Yun po ang iniisip ng mga disciples. Pero gusto ng Lord na itong mga taong ito ay mapagministerihan with love, with voluntary, mga kapatid. Sometimes, dumarating din sa atin itong mga tinatawag na pagkawala yung compassion natin sa mga tao. No, nagkaroon na tayo ng parang satisfied na tayo. Basta ako Kristiyano, bahala kayo dyan. Kaya mga kapatid, nais ng Lord na ipakita sa mga disciples na mga taong ito ay mahalaga. Isipin po, sabi nga ng Panginoon, sa isang kaluluwang nagbalik loob sa Diyos ay libo-libong anghel ang nagalak sa kalangitan. Isipin mo, isang kaluluwa. How much more? Ito ay 4,000 men, bukod pa doon sa mga babae at mga bata. No, mga kapatid, tayo po'y mahalaga sa harapan ng Diyos. Naalala ko yung kwento na kung saan ang Panginoon ay dineliver niya yung taong demon possessed. Diba? Na pagdating niya doon sa Gadarene ay may taong inalihan ng demonyo doon na sabi niya, ikaw ba'y naparito anak ng Diyos upang kami pahirapan? Kinukulit siya ng taong ito. Kaya ang ginawa ay pinalayas yung demonyo sa taong yun. Ang sabi ng mga demonyo yung pwede ba doon lang kami sa mga baboy? Kaya isipin mo yun. Hindi napunta sila doon sa sa mga baboy. At yung baboy na yun ay inaalagaan ng mga nag-aalaga. No? Tapos ang mga baboy na yun napunta doon sa tubig. No? Naglundagan sila doon. Sabi doon, 2,000 daw po yun. Isipin mo yun, ang halaga ng baboy, magkano? Palagay natin na 8,000 ang isa. Di ba? Napakalaking halaga noon, mga kapatid. Alam niyo po, mga kapatid, dahil lamang sa isang kaluluwa. Pinili ng Diyos ang isang tao na yon kaysa sa halaga ng mga baboy na yon, mga kapatid. Ganon tayo kahalaga sa harapan ng Diyos. Ang sabi nga ng Biblia sa Luke chapter 9, verse 25, what is a man advantageous if he gain the whole world, or he lost himself, or cast away? Nasa iyo man daw ang lahat ng yaman na sa libutan ito, ngunit ang iyong kaluluwa ay mapapahamak. Mga kapatid, ang ating kaluluwa ay mahalaga sa harapan ng Diyos. Kaya ganun na lamang ang pagkapahalaga ng Panginoon. Ikaw at ako, isipin mo ba naman na siya, hari ng mga hari, nakatira sa langit, kailangan niya pang bumaba para ikaw at ako ay magkaroon ng kaligtasan? Ganun po kahalaga ang bawat isa sa atin. No? Amen? Kaya nga po, ang sinumang lumalapit sa Panginoon ay hindi niya pinahabayaan. Pangatlo na makita natin dito kung paano ang Panginoon nag-ministry para ipakita sa mga disciples by providing the needs of the people. Hindi lamang siya nagsalita na okay, paupuin sila. Okay? Anong ginawa niya? Sa verse 37 to 39 sa Word of God, pagkatapos dito, sabi niya, so Jesus told all the people to sit down on the ground. Then he took the 7 loaves and the fish. Thank God for them. Nagpasalamat sa Diyos. And broke them into pieces. He gave them to the disciples who distributed the food to the crowd. Verse 37, they all ate as much as they wanted. Kumbaga, lahat sila nakain hanggat gusto nilang kumain. Eat all you can. Afterward, the disciples pick up 7 large baskets of leftovers. Sipin mo yun. Yung pitong tinapay at ilang maliliit na isda
ay nakapuno pa ng, sabi ng Word of God, no? Large basket of leftover foods. There were 4,000 men who were fed that day, in addition to all the women and children. Then Jesus sent the people home, and he got into a boat and crossed over to the region of Magadan. Nandun naman siya sa ibang lugar. Sipin mo yun, bago sila pinauwi ng Panginoon, pinakain mo na sila. Yeah, sipin mo yung encounter na yun. Sipin mo yung bawat isa sa pag-uwi nun, daming testimony. Alam mo yung ating kapitbahay, gumaling. Pagkatapos pinakain kami, ilang pirasong isda? 7 pirasong tinapay, tapos ilang isda. Sipin mo yung mga testimony na yung mga kapatid. The more na nara-encounter natin ang Panginoon, the more na naranasan natin ang Panginoon, yun ang magiging testimony natin mga kapatid. At makita natin dito, lahat ng pumunta sa Panginoon, amen, nasatisfy sila, napakain sila, gumaling sila, walang pangailangan, hindi kayang tugunin ng Panginoon. Iyon ang dahilan kung bakit naparito ang Panginoon, sabi sa John 10:10, di ba? Upang magkaroon tayo ng buhay, ganap at sagana. Na itong mga taong physically na sila po'y gutom, uhaw sila mga kapatid, tinugon ng Diyos ang kanilang mga pangailangan. Glory to God. Kaya nga sabi na Biblia sa Matthew chapter 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Mga kapatid, ito yung testimony ni David. Sabi niya, mula pagkabata hanggang sa ako'y tumanda, wala ko nakikitang naglilingkod ng tapat sa Diyos na pinabayaan ng Diyos. Totoo po yung mga kapatid. Maraming mga pagsubok. Nandiyan ay mga sakit minsan. Pero ang Diyos po ay tapat at hindi nagpapabaya sa sinumang lumalapit sa Panginoon. Kaya sabi ng Word of God, isipin mo yun, nagsawa na sa kahakain ng mga tao. No? Sa 7 tinapay niyo at ilang pirasong isda. Nabusog silang lahat. At ang ginawa, ang Panginoon po ay hindi na inahayaan na matapon itong mga tira-tira. Inipo nila, nakapuno pa sila ng malalaking basket. Ayon po sa mga Bible scholars, ang basket nito po mga kapatid, isang tao ay kasya doon. Okay? Ilagay yung tao doon at buhatin kasya sa basket, sa ganong kalaking basket. Hindi kagaya doon sa tinatawag na feeding 5,000, sabi nga nila, dahil mga Jewish people, kadalasan daw na basket na dadala ng mga Hudyo, yung mga maliliit lang. Yung kasya na yung pagkain. Pero, di ba? Ang sumubra naman doon ay 12 basket. Yeah. Pero ito, 7 basket, pero napakalaki mga kapatid. Isipin mo yun, di ba? May take home pa sila pa uwi. Siguro ito rin pinamig, okay, magbaon kayo pa uwi para di kayo magutom. Ay siyempre, malaking basket, anay naman ng mga disciples yun, magbabiyahe pa sila. Kaya maaring ito'y binigay uli sa mga tao, okay, kumuha na kayo as long as you want. Di ba? Parang dito sa Canada, pag may mga handaan, di ba, sa mga bahay, pagkatapos mong kumain ay, di ba, pastor o kapatid, dalhin mo ito. Di ba? Kasi hindi nga nila kaya ubusin. Ganun kasagana ang biyaya ng Panginoon, mga kapatid. Di ba? Kaya po, anong nais kong ipaabot dito, mga kapatid? No? Ang Diyos po ay patuloy nagpo-provide ng ating pangailangan. Sabi nga ng Biblia sa Philippians chapter 4, verse 19, but my God shall supply all my needs according to His riches and glory in Christ Jesus. All my needs, kayang supply ng Panginoon. Amen. Kaya po mga kapatid, ang Panginoon hindi lamang nag-supply noon, kundi hanggang ngayon. The more na na-encounter natin ang Panginoon, the more na naranasan natin ang kapangyarihan ng Panginoon, the more na tayo lumalago, mga kapatid. Isipin mo, remote area. Saan sila kukuha ng pagkain? Yung mga disciples, itong problema nila, naranasan nila na pinakain yung 5,000, ilang pirasong isda lang, tinapay lang yun. Di ba? Pero mga kapatid, ito nag-aalilangan pa rin sila, pero pinakita ng Panginoon kanyang kapangyarihan, mga kapatid. Maaaring sa tingin natin, imposible. Pero sa Diyos, mga kapatid, ay walang imposible. Doon sa limitado nating supply, God can do great and mighty things, mga kapatid. Sabi nga ay, God has a million ways to provide our needs. Amen. Naalala ko pa nung kami nag-church planting ni Mr. Lani sa isang lugar, 1993 yon, sa lugar ng San Agustin, Romblon. No? Isa sa kadalasan yung mga mayaman, hindi kabuka kami kumakatok ng mga
bahay, door to door. Kadalasan mga mayaman di ka. No? Yung mga mahirap kasi mga bahay nila, walang mga pader eh. Kaya dyan na nakatambay sa labas, alam mo naman, di ba? Madali silang makarinig ng Word of God. Kaya mostly mga nadala doon, mga mahirap. Kaya mostly, dahil yung lugar na yun ay mostly doon mga mayamang tao, no? Kaya mga lupain doon ay pag-aari nila. Kaya yung mga mahirap, nakikitira lamang doon sa lupain ng mga mayayaman. Ang nakakalungkot, dahil ang mga mananampalatay ng pagtumanggap sila sa Panginoon, pinapaalis sila sa kanilang mga lupain. Grabe, either pipiliin nila, susunod ka ba sa church na yan? O either na ikaw'y manatili sa aming lupain. Isipin mo sa isang bahay na doon kami ay nagagather. Isipin mo yung mga tauhan ng mga mayaman ay talagang tinitingnan yung mga member namin kung sino yung mga tauhan nila doon. Pero salamat sa Diyos mga kapatid. Dami rin mga pagsubok naranasan namin sa lugar na yun. Naranasan ko doon na harangin, alisin yung gitara ko habang ako ay nag-Bible study, no? Maraming mga lasing ko sa lugar na yun. Ang mostly ang kadalasang hanap buhay ng mga tao doon dahil nga sa sila'y mahirap ay nagtitinda ng tuba, ng nyug, no? Alak ng nyug. Pag hindi maubos, ginagawang suka. Yun ang tinda nila. Papunta doon sa kalye namin mga kapatid, sa gilid ng mga kalsada na yun, doon nagtitinda itong mga mahirap na mga tao, tuba. Alam niyo ba, siyempre ang iba nahiya, pag sila pastor, pasensya na po, ito lang po talaga hanap buhay namin, okay lang po, bahala ang Lord sa inyo. And later on, sila binago ng Panginoon at ang iba sa halip na, nung sila binago ng Panginoon, sa halip na tuba ang kanilang tinitinda, ngayon ang ginagawa nila ay gumagawa sila ng gulay, no? Iyon na po ang kanilang nilalako, gulay, mga langka, mga puso ng saging, no? O iba-ibang klaseng gulay. Yun ang tinitinda nila. At alam niyo po ba, kahit anong hirap ng mga kapatid, minsan mapapaiyak ka, bibili sila halimbawa ng 4 na kilong bigas. Pastor, sa inyo na po yung 1 kilo. No? Alam niyo ba ang church na yan hanggang ngayon? No? Nalamat na lamang may kapatiran doon na nag-donate ng lupa, kaya nagkaroon ng church doon. Ang isa sa mga nagpastor doon, alam niyo ba, yung isang member na doon sa kamundukan, akit ka Minister Lani doon sa alayo ng bahay nila, napakataas. Matarik na lugar, napakalayo. So, pagdating namin doon, yung kabataan yun ay, puro debate pang niya, kasi iba yung reliyon nila, iba yung paniniwala nila. No? Yung paniniwala nila na huwag kang kikibo, ang Diyos ang hipo. Sipon yun. Papasok sila sa isang simbahan, tapos nakulong yung may hawak, kunwari sa kanila. No, yun ang leader nila, sabi niya, huwag kang kikibo, Diyos ang hipo. Mga ganon. Alam niyo ba na yung taong pilosopo na yon ay binago ng Lord at siya na ngayon ang pastor doon sa lugar na yon. Amen. Kaya po mga kapatid, na-encounter nila ang Panginoon kung paano tinugon ng Lord ang kanilang hanggang ngayon po sila po ay aktibo sa kawain ng Panginoon at may mga pangailangan. Pastor, ito pa ngayon pangailangan. Sige. Pupunta po kami, Pastor, ng camping. Pastor, yes, doon pa rin yung connection, ika nga. Na ako'y masaya dahil sila'y nagkapatuloy at mayroon po silang church planting, yung church na yon. No? Dahil naman sa kabataang yun na dati ay hindi mo alam nga naman. Di ba? Kaya po mga kapatid, the more na ma-encounter natin ang kapangyarihan ng Panginoon, the more na ang Diyos po ay laging napapalakas tayo ng kanyang kapangyarihan. Ano man po ang kalagayan niyo po mga kapatid? Ang Panginoon Kristo, lagi po siyang available sa pagmiministry. Amen? Tinutugon niya ang pangailangan ng mga tao. Pinoprovide niya ang pangailangan. Hindi lamang po sa kanila, even sa ating panahon ngayon. Kung ano po mga pangailangan mo, kapatid, ang Diyos po ay willing na tumugon sa iyo ngayon. Amen? Lumapit tayo sa Panginoon at atin idulog ano mga pangailangan natin. Sapagkat sino mang lumalapit sa Diyos, ay hindi niya pinahabayaang gutom. Bakos, pinoprovide niya ang mga pangailangan nila. Ganun po sa ating panahon ngayon. Tayo po ay manalangin. Dakila pa lang Diyos, nagpapasalamat po kami sa iyong mga paala sa amin. Yes, God, mula noon hanggang ngayon, O God, yes, O God, ikay patuloy nag-ministry sa amin. Hindi ka naman namin nakikita physically, pero yung Espiritu mo at yung presensya mo ay naramdaman namin na kung kami nanalangin, tinutugon mo ang mga pangailangan. At kung kami ay nanghihina, at kung kami may mga karamdaman, O God, ay
galing mo kami. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. O God, sa oras nito, amin niyodulog sa iyo sa panalangin ng mga kapatid na kasama namin ngayon sa online nito, God. Kay Mr. Meridian Valdez, salamat, O God. Although busy sila, Panginoon, pagkatapos ng devotion ay kasama muli namin dito sa gawain ito. Lord, i-bless mo ang mga ministry nila, Panginoon, at iba pa mga kapatid na sama-sama sa gawain doon. Ganun po, Lord, ang aking kapatid na si Brother August Torado, Lord, salamat sa kanyang buhay, Panginoon, na siya patuloy mo ginagamit sa iyong gawain at sa kanyang kaarawan, O God, patuloy na bigyan mo siya ng kalusugan, kalakasan, at i-bless mo ang pamilya ng iyong mga anak na ito, Panginoon, at Torado family. Ganun po, Lord, Star Carolina Flores, Panginoon, i-bless mo po siya at ang kanyang anak na nag-aaral sa Pilipinas. Yes, O God, ikaw manguna, supply at patuloy yung pahatag sa kanilang mga ministeryo, Panginoon. Amin yung pangilapit sa Lord, Sir Meridian, Sir Visa, Ragocos, Panginoon, sa kanilang ministry sa Asering Ugan. Salamat sa buhay nila, Panginoon, na ginagamit mo sila sa mga ministry ito, sa mga pagtuturo, sa mga cell group, O God, na sila'y patuloy na nagsama-sama na maglingkod sa iyo, Panginoon. Amen. And they are always available. At yun yung po, Lord, sa amin si Treasurer, Lord, Sister Lerma Villanueva. Salamat, Panginoon. Alam namin na hindi madali, Panginoon, o asikasuhin ng mga financial nitong bungot, Panginoon, dahil sila available sa iyo, sila masaya nagilingkod sa iyo, Panginoon, kaya binibigyan mo sila ng kalakasan. Ikaw rin po nagbibigay ng joy sa mga anak mo nagilingkod, O God. Ikaw rin po, Lord, salamat sa buhay nila, kagaya ni Mr. Madeldadoy, Panginoon. Salamat na sa'yo nakabalik mula sa kanyang bakasyon sa Pilipinas. Yes, O God, patuloy na kalakasan at blessing ay sumasa kanila, Panginoon, sa kanilang pagkatrabaho, Panginoon, in Jesus' name, O God. Salamat sa buhay nila. Ganun po, Lord, kaya Sister Maribica Salvador Agustin. Salamat, Panginoon, sa buhay ng iyong mga anak, sa kanilang mga ministry sa church, Lord, sa Asering, guys, Sir Madel, Panginoon, sa kanilang Asering ministry. Yes, O God, bless mo sila, Panginoon, at ganun po, mga sa kanilang mag-asawa, Panginoon, na ginagamit mo rin po ang kanyang asawa, si Brother Roy, sa media ministry, Panginoon. Thank you, Lord, at ganun kanyang anak, Lord, na si Liana sa music ministry, Panginoon. Salamat ng pamilyang ito ay ginagamit mo lagi sa iyong mga gawain. At salamat din po, Lord, sa buhay ng aking pamangkin, si Norby Salvador sa Caloocan. Yes, O God, na alam ko, busy rin sila, Panginoon, pero may time sila makinig na yung salita, O God. Tunay nga, Lord, na ikaw ang Diyos na nagbibigay ng pag-asa. Sa kabila ng kahirapan, Panginoon, kami patuloy na ikinig at patuloy na sumunod sa iyo, pang hindi mo kami iwan ni pabayaan man. Lord, amin ay pangilapit sa iyo ang kaarawan, Panginoon, ni Sister Mary Ann, yes, O God, Esperanza, O Lord, bless mo po siya ng kalusugang kalakasan. At ganun po, Lord, kaarawan ni Sister Myrna, Panginoon, anniversary ni Brother Roy at Sister Marivic Agustino, Lord, bless mo po, Panginoon, yung mga anak nito na ginagamit sa iyong mga gawain. At ang iba pa mga kapatid namin, O God, na nagdariwang ng kaarawan at ngayong Sunday, Panginoon, O God, na i-celebrate po namin ang kaarawan ni Sister Myrna, Panginoon, for 60 years. Dalangin na yun, Panginoon, patuloy mo silang palakasin, abutin ang kanilang mga pangailangan, O God. I-bless mo sila ni Pastor Payne na pagdating ng mga araw ay magkasama-sama rin po sila, Panginoon. Thank you, Lord. I-bless mo po, Lord, ang buong Victoria City Church International. Yes, O God, na ginagamit mo sa iyong mga gawain. I-bless mo ang mga activities namin, Panginoon, sa mga incoming, O God, mga Victoria City Church kids fund, Panginoon, na gagawin doon sa Herbal Spark, Panginoon, upang ang mga bata ay maabot, Panginoon, ang iyong ibanghilyo, O God. Yes, O Lord, at iba pa mga activities namin, Panginoon, i-bless mo po ang body sa amin, O God. Lord, sa mga oras ito, amin dulog sa iyo sa panalangin ng mga anak mo na naghahanap ng trabaho, na makita sila na maayos sa trabaho, Panginoon. Kagaya ni Sister Mayna, Panginoon, na makakita siya na full-time job, O God. At ang iba pang mga kapatid na naghanap ng trabaho, Lord. Lord, ikaw manguna sa kanila. Ang iba ay napagod. Bigyan mo silang kalakasan. Ingatan mo sila na nagkatrabaho maaring sa bahay, sa opisina, sa factory, Panginoon, mga PSW, O God, Lord. I-bless mo sila patuloy, Panginoon. Lord, i-bless mo ang mga anak mo. At amin pong idinudulog sa iyo sa panalangin, yung mga lingkod mo, Diyos, na ginagamit, ikaw patuloy magpalakas sa magpahatag sa kanila, Lord. I-bless mo rin po, Panginoon, ang mga manggagawa mo, God, in Jesus' name. Canada, Philippines, at buong sanlibutan, Panginoon, ganun po, Lord, ang mga nangyari sa ibang bansa. Ikaw patuloy na manguna, Panginoon, sa Hawaii, Panginoon. Ikaw magpalakas sa mga anak mo na sa mga pagsubok doon, sa Ukraine, mga gera, Panginoon, sa ibang mga African countries, Lord, sa mga pagsubok, O God, Lord, we pray, yes, O God, even sa India, O God, na maraming mga churches ang sinusunog doon, Panginoon, even sa Pakistan, O God, dahil sa mga persecution.
Dalangin namin, O God, na palakasin mo at pahatagin kami, O God. Yes, O God, na pagdating mo, Lord, ay masumpungan mo kami na kami patuloy na gilingkod sa iyo, God. Salamat sa mga kapatid namin, O God. Ngayon, nakasama namin sa pag-aaral sila. Bless mo sila at patuloy mong pagpalain ang bawat pamilya namin, O God. Lord, sa iyo po namin ibinabalik lahat ng papuri pa salamat. Sa tayo sa pangalan ni Jesus na tagapagligtas. Amen. Amen. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong oras at panahon sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Naway ang Diyos ay patuloy na tumugon sa ating mga pangailangan at patuloy na magministeryo sa bawat isa atin na huwag natin kalimutan, sa Diyos po ay walang imposible. God bless you all po. To God be the glory. Amen. Hanggang bukas muli. Thursday.